Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na weekly reading for September 1 hanggang September 7. So Gemini, kunin nyo lang po yung makarasinate kayo ha and leave the rest. Use your intuition po para makuha nyo po yung para sa inyo today. Okay po? Meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. Kung meron po kayong pangmalakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. So sa isip lamang po ha, sekreto lang natin yan. Huwag niyo po isulat sa baba and I will answer that po. So stay tuned for that. Okay po? So Gemini, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So Gemini, no, naghintay sa inyo ngayong buong September 1 to 7, inhale. And exhale at the center of your reading. You have, wow, the Fool card, new beginning, beautiful. In the area of what you want, you have the Hanged Man, yes. In the area of what you need, you have the Ten of Pentacles, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Lover's card, wow, beautiful. In the area of your near future, you have the Page of Swords, good news. In the area of your challenge for the week, you have the Eight of Pentacles, lovely. In the area of your fortune, you have the Seven of Wands, lovely. In the area of your divine messages, you have the Hierophant, beautiful. At ang outcome mo for the week, ito yun, Gemini. Mamaya sabay-sabay siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Devil card. Okay, this is the week for you, Gemini, to get out of the mold. No? Parang kumawala ka sa mga bagay na nagpapatali sa'yo. No? Most especially ngayon pong September 5, Gemini, Uranus po ay kakaroon ng retrograde. So the planet Uranus will be retrograding in Gemini sa iyo, sa sign mo ngayon, no, sa September 5. Ito yung period na sinasabihan ka na yung planetary alignment at ng yung astrology to have a deep reflection on your true self. No? Nagpapatali ka ba sa opinion ng ibang tao? Sunod-sunuran ka lang ba sa gusto nila? O ginagawa mo yung gusto mo? Ito na yung panahon para tignan at magkaroon ka ng deeper reflection, no? Mag-focus ka sa iyong introspect, your inner truth, and to ask yourself, ano ba talaga yung gusto ko? Ito yung moment na mag-crave ka for more freedom and more spontaneity. Kumbaga parang ayaw mo magpatali sa nakasanayan, ayaw mo na magpatali sa ginagalawan ng iba. You want to be free. You want to be authentic. Your real you, no? Parang gusto mo maging bukas yung sarili mo sa mga bagay na pwede kong kunin ngayon at hindi na katulad before na parang sawang-sawa ka na o pagod ka na o parang you want a fresh take, you want a fresh start. Gusto mo ng bagong hangin. And ngayon parang just want to have a wind change. Parang gusto mong sumabay sa agos ng mga bagay before kasi parang lagi ka nakikinig sa payo ng iba, sa gusto ng iba, ano naman yung gusto mo for yourself, no? At yun ang parang gusto mong i-try this time. Your authentic you. What do you want really to have in your life ngayong linggong ito? Kaya nakikita ko talaga ang armas mo for the week is really you getting out of the system. Putulin mo yung mga nagpapatali sa'yo at kumawala ka and set free. Set yourself free and find your true self this time, okay? Napakaganda para sa'yo. At the center, you have the Fool card here. The Fool card is all about you starting over or to trying something new na dati parang iniisip mo lang o dati parang wala kang lakas sa loob na gawin pero ngayong linggong ito sisimulan mo na siya. No? Some of you parang nagpaplano na, halimbawa plano mong bumiyahe, plano mong lumipat ng ibang lugar, lumipat ng ibang bansa o ibang trabaho o mag-try ka halimbawa ng bagong negosyo, bagong sideline, merong bago na susubukan mo. Sabi mo, ay why not itry ko to, ay why not itry ko yan, baka makabuti sa akin, parang ganyan. Most especially po, ngayong September 7, itong pasok pa rin sa period of our reading on September 7, meron po tayong full moon in lunar eclipse in Pisces, sa sign ni Pisces. So, may full moon tayong lunar. So, dalawa eclipse natin ngayong buwan na ito, na mention ko po sa inyo sa inyong monthly reading for Gemini. At paumpisa itong full moon in lunar eclipse na sinasabi this will impact your 10th house. Yung 10th house mo, yun yung house of career and ambition. No? So sinasabi dyan na it's time for you to let go of what no longer serves you and supporting na lang at saka surrendering to the divine timing. No? Ito yung pagkakataon na parang ikaw, you want to really try something else and do something else na bibitawan mo na yung isang bagay na pinanghawakan mo for a very long time and you're gonna realize, okay, time na for me to let go. Time na for me to
not to control and surrender to the process and surrender to the divine timing. Yan ang mahalaga para sa'yo. Kung ano yung tawag ng damdamin na gawin mo ngayon, gawin mo yan. Yung parang bugso ng damdamin, the spontaneity of life, yan ang gusto mo i-try eh. Parang gusto mo ulit bumalik yung spice sa buhay mo na parang naging stagnant ka, parang naging black and white, naging colorless yung life mo nakaraang linggo, nakaraang buwan, na parang sabi mo, kailangan ko ibalik yung groove, yung energy sa buhay ko. Okay? The full cards being clarified by, you have the Two of Wands. Yes, parehong-pareho ang meaning. Two of Wands is all about you getting out of this house. Tira mo siya. Nasa loob siya ng bahay, hawak-hawak niya yung wand. Ibig sabihin, nakapag-decide na siya at meron na siyang pangarap na gawin. Explore the world, explore to places or things or experiences na hindi pa niya na-try before. At handa na siyang kumawala sa bahay na to at itry yung mundo. Kumawala sa kanyang shell, kumawala sa kanyang nakasanayang mundo o playing safe area. At ikaw, ready ka na mag-try talaga ng bago. Napakaganda for you. I'm seeing very, very hopeful. And nandun yung sigasig at drive na parang, uy, try natin yan, subukan natin, ganyan. So, very, very happy for you. A great, great adventure is about to come. Okay? In the area of what you want, you have the Hanged Man here. Hanged Man, gusto mo malinawan. Gusto mo magkaroon ng parang ilaw sa isip mo na parang try ko kaya, paano, saan, kailan. Maraming questions, normal naman yan, tao ka lang. Marami kang mga bagay na iniisip kung tama ba to, tama ba yan. Pero sinasabihan ka ng spirits mo na be open to sudden changes and new direction. Ano? Kung halimbawa ito yung problema mo at hindi mo maisip kung paano siya solusyonan, maaring sinasabihan ka ng spirits mo na lawakan mo yung isip, lawakan mo ang iyong pangunawa at tignan mo sa ibang perspektibo yung problema. Baka kasi yung problema ngayon, madali lang pala, pero ikaw, gulong-gulo ka na kasi very limited yung scope mo. Yung pagtingin mo sa problema, limitado eh. So, baka pwedeng itanong mo sa kaibigan, itanong mo sa kapatid, itanong mo sa magulang mo, baka ma-realize mo, oo nga, tama ka, friend. Buti sinabi mo sa akin, ngayon, nalinawan na ako, naintindihan ko na kung ano yung atake ko. So, ngayon, be open and also reach out to people na pinagkakatiwalaan mo ha. Don't ask questions or don't rely on other people na hindi mo trusted. Kaya hindi siya masyadong maalam dun sa field ng question mo, no? So make sure na pinipili mo ring mabuti kung sino yung pagkasabihan mo para maganda at very, very valuable yung reply na makukuha mo. But more or less, nakikita ko talaga ikaw gusto mo na ding mag-move on. Some of you parang na-stuck ka sa isang bagay and you feel like paano ba to aandar? Paano ko ba to mapapatakbo? And maraming beses ka na-stuck, maraming beses kang huminto o parang naligaw at some point na parang, ano gagawin ko dito? Saan ako pupunta? Maraming point na ganyan and you feel like kailangan ba lagi dire-diretso o kailangan ko muna huminto at re-evaluate ko yung ginawa ko, a time for reflection to see kung ano yung next big step mo, okay? The Hanged Man's being clarified by, you have the Ace of Wands. Yes, Ace of Wands is a spark of an idea. Parang aha moment, parang tadan, ganyan. So parang nag-apoy bigla yung sulo, parang ganon. So ngayon sabi ng spirits mo, you want, parang nag-iisip ka ng bagong strategy o bagong plano. Halimbawa, balak mo magnegosyo. Sabi mo, hala yung kinikita ko sa trabaho ko hindi sapat. Kailangan ko ng another sideline, halimbawa. Nag-iisip ka ng paraan. So, paano? And then, boom, biglang meron papasok sa'yo na bright idea or bright plano. Sabi mo, why not i-try ko yan? Kaya talaga malakas ang loob mo ngayon eh. Kasi meron kang plano at idea na gustong i-execute. The question is, paano? At kung may lakas ka ba ng loob na i-execute yan. Kasi karaniwan sa ating mga tao, palagi tayo may magandang plano. Pero handa ba tayong itulay? Handa ba tayong gawin? Handa ba tayong hakbangan? Magkaibang bagay yan, di ba? So, parang level 1 yung plano. Level 2, which is bigger, is the action itself. So, parang ganyan mga kailangan mong gawin. Action forward ka dapat this time, okay? In the area of what you need, you have the Ten of Pentacles. Ten of Pentacles is telling you to really look for long term, but at the same time, dapat bukas ka sa mga bagay na pwede mong gawin, no? Hindi ka nakatali ilang sa isa. Like I said here, with a Devil card in your energy in the background, aramas mo ang kumawala sa mga bagay na nagpapatali sa'yo. Kung may mga pangarap kang long term, ano yung mga traditional at hindi traditional na paraan para makuha yan? Kasi nakikita ko na parang saturated yung industriya or saturated yung lugar mo. Kaya parang paano ko makukuha this time long-term gains ko kung lahat kami sa lugar na to ay pare-pareho ng gusto. Parang ganyan. You need to come up on a better plan, on a better strategy para ikaw yung parang mamayani o mag-stand out so that yung long-term gains mo makuha mo. At sinasabi rin dito na parang this is like a family legacy. Meron kayong mga
issue daw sa pamilya na kailangang isolve o kailangang ipaunawa. Halimbawa, sa partner mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, na parang meron kang gustong gawin pero hindi nila unawaan, hindi nila gets. At gusto nilang itali ka sa kanilang paniniwala, itali ka sa kanilang gustong gawin. Gusto nila yung direction lang nilang tama. Pero this week, pinapalalahanan ka, Gemini, na yung planetary alignment and astrology, that seek clarity ka daw in your relationships. Makipag-usap ka, makipagkwentuhan ka, huntahan ka, no? Parang compromise and all. Be open sa discussion, okay? And communicate with compassion. Para ito mga long-term gains for you, for your family, for your future, ay pare-pareho kayong on the same page, okay? Mahalaga kasi pang matagalan to, kaya mas importante na ngayon pa lang mapaunawa mo na para hindi tumagal o lumaki yung gulo, and so that lahat kayo tulong-tulong in this pursuit of bigger money, no? Nakita ko talaga meron kang permanenteng bagay na inaasikaso this time. Halimbawa, permanenteng bahay, permanenteng negosyo or farm or lupa, or permanente about loan or hanggang retirement plan, or meron kayo inaasikaso sa SSS, GSIS, and you feel like parang nakatali ako, hindi ako makagalaw, parang ganyan, okay? The Ten of Pentacles being clarified by the Three of Wands. Yes, naghihintay kayo. Pare-pareho naghihintay with the Three of Wands here. Waiting for something to happen. Parang perang nabinbin or amana na pinag-uusapan pero parang ang hirap-hirap akunin, ang hirap-hirap maplansya, and maraming tao sa paligid na very, very toxic. Kaya parang hindi maayos-ayos yung bagay na yan. Kaya importante, sabi ko sa inyo, according to your planetary alignment this week, importante yung malinaw na komunikasyon, mag-give in with compassion, no? Hindi pwedeng you're gonna argue just to win. Dapat argue to understand, di ba? Karaniwan ganyan tayo mga tao kapag nakikipagtalo, ang gusto natin manalo pero hindi para makaunawa. Dapat inuunawa mo din, meron kayong pagkakaintindihan para come up kayo on a better solution para sa hinihintay nyong malaking pera o malaking abundance with property or money na long term ay dumating na siya. Okay? Uy, Gemini, follow mo naman ako sa Facebook at James Taro PH. Tulungan mo ko lumaki ang ating community doon. Dumalaw ka, comment, or kaya i-private message mo kung nagaling ka dito, okay? In the area of what's affecting your current energy of the Lover's card, yes, nakita ko talaga it's time for you to really be open with your communication with loved ones. Kasi parang nakasaradong isip nila against you sa mga bagay na gusto mong gawin, sa mga bagay na gusto mong simulan. Kaya parang sabi mo tama na, masyadong mapaniil, masyado ng controlling, or masyado ng toxic. You want to be open, you want to be spontaneous, gusto mong sumabay na lang sa agos ng buhay at huwag na masyadong magplano, no? Alam mo, sa iyong planetary alignment, sinasabihan ka ng yung planets at sa kanya ng yung spirit guides to really surrender to the divine. Ipagpasa-Diyos mo yung mga bagay-bagay, at kung meron mga bagay na wala na sa kamay mo, halimbawa, nag-apply ka sa trabaho at ginawa mo yung best mo sa interview, sa training, yung resume mo maganda at naipasa mo na, ipagpasa-Diyos mo na. Wala ka na makakontrol dyan. Yung outcome ay nasa mga HR na, sa boss na, sa interviewhan mo na, sa kumpanya na. So, wala na sa kamay mo yun, hindi ba? So, wag mo nang i-force yung isip mo kakaproblema o kakapuwersa para sa mga outcome bahil sa iyong plano. Just be spontaneous. Just go with the flow and be open to new direction or be open sa mga bagay na mangyayari. At kapag ganon, gumagaan ang pakiramdam mo. At kapag ganon, hindi ka gaano na-stress at bumibigat yung bawat araw. Kaya just be open and enjoy the process, okay? Nakita ko naman dito na mag-follow ka sa bagay na gusto mo eh. Like I've said, spontaneity, going with the flow, kung saan ang hangin, doon ka. You want freedom, especially sa mga bagay na gusto mo. At ayaw mo na ng malabo, ayaw mo na ng magulo. Kaya ngayon, handa ka sumubok ng mga bagong bagay, mag-explore, no? Mag-try ng new things, which is good. Kasi pagka wala mo sa kadena ng mga pumipikil sa'yo, diyan mo makikilala yung sarili mo, kung hanggang saan ka pa pwedeng pumunta, at kung ano pala yung mga hidden things or hidden talent na all along meron ka pala, hindi mo lang nakikita before. So ngayon, explore the world and be the authentic you, and you'll be very, very happy. Okay? The Lover's cards being clarified by the Eight of Swords. Yes, akala mo hindi mo kaya, pero kayang-kaya mo. Okay? May mga pinipili ka ngayon, halimbawa pag-ibig. Lover's cards not just about love, ha? Pwede rin to about your passion, your career, yung mga choices mo na balak mong panindigan. Because Lover's cards also about commitment. Ano? So ngayon, saan mo ba ilalaan yung commitment mo? Huwag ka matakot, huwag ka matakot sumubok. Kapag natatakot ka, wala kang mararating. Kapag natatakot ka, wala kang growth. At kapag wala kang growth, wala kang masusungkit na between. Tayo mga tao, marami tayong between na gustong sungkitin sa buhay natin. And ano yung kaya mong gawin para sungkitin yan? Ngayon,
unang-unang paandar para sa'yo, kumawala ka sa comfort zone mo, kumawala ka sa nagpapatali sa'yo. Lagi mo siguro iniisip, ay baka hindi ko kaya yan, baka matalo ako dyan, baka malugi ako dyan, baka pagtawanan ako. So paano mo malalaman kung mananalo ka kung hindi mo susubukan? Kung laging iniisip mo negatibo. Kumawala ka, the answers will come to you at panindigan mo yung action mo, panindigan mo yung gusto mo. Okay? In your near future, eto ka lumalaban. Very, very adventurous, very, very curious. Nakita ko talaga there will be good news sa'yo in the near future. Pwedeng 3 weeks from now or 4 weeks from now, makakarinig ka ng magandang balita through chat, email, or text, or kahit sa simpleng GC ninyo ng family or group mates telling you of something about a good news. Halimbawa, approved na yung ganito, o parang, uy, Gemini, makakalarga na tayo. Uy, Gemini, yung nilakad mo before, ayan na, kompleto na, may balita na, may update na, parang ganyan. At ikaw, nire-require ka ng spirit guides mo na maging handa, maging alert, na parang kung ano man yung dumating na news na maganda, ay madali mong kukunin. Because nakita ko talaga, don't take this for granted. Be prepared to fight or sumugod or to take action pag dumating na yung biyayang yan. Lagi ko din kita si Page of Swords as a card of parang aligning with the blessing. Parang kung nandiyan yung blessing, kunin mo agad. Halimbawa, nandiyan na yung pwesto, pwede ka na mag-parlor, pero ikaw, ay, ayoko muna, di pa ko handa, di pa ko ready. Yun, nakuha ng iba yung pwesto. So parang ganon. So kapag dumating yung blessing, tapatan mo, hakbangan mo, and be a fighter, kumbaga. Okay? Page of Swords being clarified by, you have the Lover's card. Bumalik din tayo. It's all about your choices. It's all about your paninindigan. Tulad nga sabi ko nga sa inyo, kapag dumating, kunin agad. Kapag nandyan na, gawin mo yung kapaki-pakinabang mo, itapon sa likod ng buhay mo yung mga pain, yung mga negative thoughts sa sinasabi mo sa sarili mo. Halimbawa, meron kumuha sa'yo for a gig o may kumuha sa'yo for your services. Sabi, uy, Gemini, di ba magaling ka mag-photography? Kunin ka namin, may kasal sa kabilang bayan, baka pwede ka mag-picture. Ikaw naman sabi mo, ay, teka po, hindi po ako ready, baka hindi po nyo magustuhan yung picture ko, baka mamaya hindi ako mabetan nung bride and groom. Ikaw mismo ang pumuputol doon sa magandang blessing. Kaya ngayon, yung negative thoughts mo, putulin mo yan, okay? Huwag mong pangunahan, huwag mong i-reject ang sarili mo, okay? Make sure na yung mga bagay na gusto mo, susugurin mo, and you're gonna make the most out of it, okay? In your challenge for the week, unang-una, you have beginning a new cycle. Yes, first light. Ito talaga yun. Meron kang sisimulan, whether buying a new house or meron ka ng lupa, balak mo siyang gawing farm halimbawa, o balak mong gawing magkaroon ka halimbawa ng barbershop sa tabi ng bahay mo, or balak ka magsimula, bumili ng kotse, anything that is new, ito yung linggong balak mong gawin yan. Okay? Another message, you have keep going forward, ascending the mountain. Yes, paalala sa'yo, laban, sugod, wag hihinto, wag papasukob sa takot or kaba o alinlangan, pagkatiwalaan ng sarili. Ikaw ang mismong kauna-unahang cheerleader ng buhay mo. Kaya don't be afraid, i-fight mo yan, James mo, okay? Just be open. Just go with the flow and enjoy the process, okay? Huwag ka naman siya na maging controlling and surrender to the divine. Gagawin ko yung gusto ko po, Lord. Gagawin ko po yung makakaya ko, pero kayo na pong bahala. Just go with the divine timing, okay? Especially here with the challenge of your life at this week, you have the Eight of Pentacles. Eight of Pentacles is really telling you, work. Trabaho, sigasig, and cultivate something about your skills. Narinig ko na parang this week, you need also to come up on a fresh take. Tulad dito, you have the full card at the center. Parang kailangan doon ng bagong atake doon sa yung trabaho o sa yung chosen field. Kumbaga halimbawa, ikaw ay singer, so parang lagi bang kanta mo for the past 10 years ay puro kanta lang ni Beyonce o kanta ni Celine Dion? Baka naman this time around, pag pupunta ka sa fiesta o pupunta ka sa mga singing contest, mag-try ka naman mag-Adele, mag-try ka naman mag-Mariah Carey. Yung parang you need to level up or change a bit pagdating sa yung mga talent and skills. Parang kailangan mo magpakita ng bago. Parang ganyan. So, kasi parang in your center, it's all about a new beginning. So, make sure na ina-upgrade at ina-update mo rin yung buhay mo, especially in your skills, okay? Para magkaroon ka ng new development. The Eight of Pentacles being clarified by, you have the High Priestess. It's all about you na
Huwag mo daw limitahan ang sarili mo. High Priestess is all about the sky is the limit. Yung bahay ni High Priestess, wala tong bubong. Ibig sabihin, yun ang simbolismo na mataas ang kanyang pangarap, malayo ang kanyang mararating, yung potential niya napakalawak, yung kanyang possibility ay endless. So ganun ka din. So pagdating sa pinagtatrabahuhan mo ngayon, huwag kang papakadena sa mga limitado, no? Kung meron mga tao sa paligid na, huy, huwag mo gawin yan, huy, mahina ka naman, huy, hindi ka marunong yan, patunayan mo sa kanila na kaya mo, na you can trust yourself and you have the ability to create and build na lagpas sa nakasanayan at higit pa sa mga bagay na nagawa mo na dati. Ito yung mga panahon to reinvent, to really trust the process and be open to new things. Napakaganda for you, okay? In the area of fortune, bigyan kita ng tatlong fortune cards. Unang-una, you have a magical encounter will change your life forever. Ooh, meron ka daw may encounter this week. Probably baka meron ka ma-meet na potential new client or new boss or a new business partner. O baka meron ka maka-encounter na new person na bibigay sa iyo ng magandang payo o magandang idea. This week will be a fun time for you. Kaya ang sabi ko sa inyo, lawakan mo ang mundo mo. Huwag ka makulong dyan. Maaring may makilala ka pang ibang tao or may makilala kang mga bagong oportunidad na magbubukas sa mga mata mo na ay pwede pala, kaya ko pala. Parang ganyan, okay? Another message you have, a powerful spell will bring you what you desire. Oh, yung mga minamanifest mo, yung mga dinadasal mo tuwing gabi, yung mga nilorosaryo mo, o pagkagising sa umaga o bago matulog, yung mga dasal-dasal na yan, that is like a spell also, no? Parang kino-condition mo sa universe, ini-speak mo into reality yung mga bagay na gusto mo makuha. Continue doing that. And nakita ko talaga meron kang mga dinasal na matutupad this time. So congratulations. Another message you have, the path ahead is illuminated. Follow the light. Yes, follow the light with the Ace of Wands. Sino naman yung utak niya, lumiliwanag. Si Hanged Man din, yung ulo niya lumiliwanag. So ibig sabihin, merong darating sa iyo na kalinawan tungkol sa isang bagay. Hindi ka na malilito o hindi ka na papakadena do sa confusion or bigat ng isang bagay. Sa'yo mo, ano ba gagawin ko dito? Litong-lito na ako. Then boom, biglang lilinaw ang isip mo, malalaman mo rin dapat mong gawin this time. So don't worry, everything will be fine. Mas kalmado ka, mas maganda kasi dyan lalabas yung magandang solusyon for you. Okay? Kaya nga, kung may problema ka at nahihirapan ka mag-decide kasi maraming toxic o pumipigil sa'yo, kung mawala ka parandalian, go for a walk, go for a vacation. Kung meron kang bahay sa probinsya, punta ka muna dun for 2 days para makarelax ka, makalayo ka dun sa gulo ng paligid mo at makapag-isip ka ng tama. Especially here, with your fortune, you have the 7 of Wands. You are trying to give like a barricade o boundaries against other people at successful mo ito magagawa. Halimbawa, ngayong linggong ito, maraming magugulo, maraming mga etcheberachang away sa paligid, maraming mga masakit sa ulo. Kung lalagyan mo lang ng barikada, magbibigay ka ng effort sa sarili mo na harangan yung mga negatibo, linaw ka at magkakaroon ka ng peace of mind. Okay? And some of you this week, mapapanindigan mo daw yung iyong desisyon. Kahit na maraming mga question sa'yo o maraming mga nakataas ang kilay, sabi, si Gemini gagawin niya yan, bakit kaya? Sigurado ba siya? Magaling ba siya? Matalino ba siya? So maraming mga doubts na lalabas sa desisyon mo na ito. Pero ikaw, you're reigning supreme. Nasa taas ka ng bundok at hawak-hawak mo yung wand, ready to defend yourself or ready to defend your stand. So ngayon, nakita ko talaga kung ano yung plano mo. Successful mo yung mapapatunayan at mabibigyan ng proof against other people at nakita ko talaga at peace ka. Mapayapa ka sa desisyon na ito at gagawin mo siya ng buong tapang. Okay? The 7 of Wands being clarified by you have the 3 of Swords. Yes, mapanakit ang mga sinasabi ng ibang tao o pinanggalingan mo in the past. Kaya itong journey mo in getting what you want or getting yung mga desires mo this time, medyo mahirap kasi nanggaling ka sa mabigat dati. No? At minsan hindi mo na kaya hindi mo kayang umabante dahil nga may mga tao sa paligid o mga sitwasyon sa paligid na nagpapabagal sa iyo. And nasa iyo yung lakas. Talagang maglagay ka na ng barikada against other people na nagudulot sa yung toxicity. Nasa iyo ang power, Gemini, ha? Nasa iyo ang power na harangan ito. Huwag mo hayaan na labas-pasok sila sa buhay mo at sinisira ka palagi o binibigyan ka ng stress, binibigyan ka ng worry or painful experience every time. Nasa kamay mo ang power para putulin na yan. Okay? Learn to defend yourself. Kung ito man ay family member or boss o katrabaho o kakilala na alam mong masyado na mapanakit, sobra na, mag-ano ka na, stand up for yourself. I-cross mo na yung guhit sa lupa at sabihin mo hanggang dyan ka lang, ito lang dapat mong gawin sa akin. Hindi ko na kaya ito. I'm putting the boundaries. Okay? And make sure na vocal ka dyan. At papanindigan mo. Defend yourself. Defend what's yours. Okay?
In the area of your divine messages, unang-una, you have your commitment is being tested this time. Okay? Sinasabi lang yung spirit guides na kung ano man yung mga lubak na pinagdadaanan mo, test lang yan. Pinapakita lang kay universe ko hanggang saan ang kaya mo para maging seryoso ka dyan sa ginagawa na yan. At para magkaroon ka rin ng deeper appreciation do sa mga bagay na ginagawa mo. Kaya ngayon, just go with the flow. Don't force things, don't control things, and let things happen. Divine timing is working in your favor. Okay? Another message of nothing is yet set in stone. Yes, hindi lahat to nakataga sa lupa, hindi lahat yan permanente. Kung nahihirapan ka ngayon, kayang-kaya mong baguhin yan. Kung nasasaktan ka ngayon, kayang-kaya mong bumangon at maghilom, di ba? So, wag ka mag-alala kung ngayon ay mahirap, magbabago pa yan. Kaya, believe in yourself, believe in God. Things will change for the better, okay? In your divine messages, you have the Hierophant. Hierophant is all about you gaining more spiritual power. No? Iasa mo na kay God, itaas mo na sa kanya. No, like I said kanina, according to your planetary alignment, this is the time for you to let go. Let go of perfectionism, let go of people pleasing. Nakita ko rin niya na parang yung ginagawa mo ngayon, kailangan aprobado nila, nakangiti sila sa'yo, o gusto mo makuha yung loob nila. Ngayon parang kailangan mo kumawala sa tradisyon, kumawala ka sa box, kumawala ka sa nakasanayan, and find your own footing. Find what makes you happy. Kahit ayaw ng ibang tao o kahit hindi sila pabor, pero kung diyan ka masaya, go for it. And believe in your power, ha? Believe in your spiritual power. Itaas mo kay God, idasal mo sa Kanya, God, sinusurrender ko na po sa inyo lahat, ibigay niyo po yung para sa akin. Sa inyo na po yung manibela. Naniniwala po ako sa divine timing, pero ngayon, gagawin ko po yung nilalaman ng puso ko, idirekta niyo po ako sa tamang landas. Okay? Something like that. The Hierophant is being clarified by you have the Hierophant. Wow. Clarify niya sarili niya. The higher knowing that you know or higher knowledge, no, makabuti yan para sa iyo, para umangat ka. Nakita ko talaga kung saan ka masaya, doon magpapaangat sa buhay mo. Clarify pa natin dahil inulat lang niya sarili niya. You have the Knight of Pentacles. Ngayon, kailangan daw ng masinsinang plano and paglaban sa buhay. Ano? Kung meron ka mga bagay na gustong gawin pero natatakot ka na baka magugustuhan kaya to, parang parang going against the grains, o kaya parang kakaiba to, baka iba ang maging reception. Pero kung yan talaga ang gusto mong gawin, plan it meticulously, no? Yung pros and cons timbangin mo, pero make sure na kung ano yung gusto mo, ilaban mo yan. Because nakita ko talaga kung saan ka magiging masaya, yan ang magpapa-elevate ng buhay mo. Okay? Ang outcome mo ito, Gemini, but first, bigyan mo na ito ng fortune cards. Unang-una, you have older man, dealings with a relationship with an older man. Lalaki daw na mas matanda sa'yo, baka may kailangan daw asikasuhin sa kanya. Another message, you have mule. Someone is extremely stubborn or unwilling to change. Mga tao daw sa buhay mo, napakatigas ng ulo. Either sila yung dahilan kung bakit ka nakakadena o hindi mo maipaliwanag na maayos. It's time for you to really be patient and magkaroon ka ng communication with compassion sa kanila. Another message, you have dalawa finger, warning you of a problem. Yes, normal naman yan. Lagi naman tayo may problema. Ang mahalaga, kayang-kaya mo siyang solusyonan at hakbangan. Another message, you have fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Ito yung panahon para maging maparaan ka, madiskarte, matipid, at maging matalino ka when it comes to your money and expenses. Okay? Ang outcome mo ito, Gemini, but first ihanda mo ng isang tanong mo, sasagutin ko po yan after this. Your outcome for September 1 to 7, you have the Two of Cups. Yes, communication. Nakita ko talaga na pupuntahan mo yung bagay na gusto mo, and nakita ko swak na swak siya. So now is the right time for you to really go push ka. Kung ito man negotiation, agreement, or pag-uusap, compromise, o kaya kontrata, no? Baka meron kang kontrata or application or interview, go push. Huwag kang patali sa negative thoughts mo, ilaban mo to. Kasi nakita ko talaga maganda. Some of you may question kung yes or no. The answer is yes. Makukuha mo yung matamis na oo. Kung client man yan, o kaya meron kang binibenta, may binibili ka, maganda yung usapan, swak, tugma, good for you. Okay? The Two of Cups being clarified by, you have the Five of Swords. Huwag mo na isipin yung mga nega, yung mga masakit na pinagdaanan. Huwag mo na isipin yung mga mahihirap mong ginugol just to get here. Ang mahalaga, sabihin mo, ay worth it lahat yun. Lahat ng pinagdaanan ko, sulit lahat yun. Kasi nandito ka na. No? Kung very painful, pag-usapan, kung very mahirap, sabihin mo, address it carefully, address mo yung mga bagay na gusto mo, and make sure na nasa equal level kayo. Hindi yung patalo ka, o kaya panalo siya, o kaya patalo siya, tapos panalo ka. Kailangan pantay, patas, para ma-feel mo yung tagumpay this time. And nakita ko na huwag kang papatali sa negativity, ha. Baka humarang sa'yo ay yung bigat, yung takot, yung alinlangan, yung negative thoughts, no? Pinapangunahan mo yung sitwasyon. Kailangan ilaban mo lang, maniwala ka sa sarili mo, okay?
Yan po ang inyong September 1 to 7. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to, Gemini. Close your eyes and concentrate on this one question. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel card to clarify all of this. You have 1 and 2. Okay, Gemini, open your eyes. Inhale. And exhale the answer to your question. You have the King of Cups in reversed. You have the Seven of Cups upright. You have helpful people. And you have get more information. Sa question mo, sabi ng yung angel, get more information pa. Marami pa daw dapat malaman, buhisiin, timbangin bago ka sumuong sa question mo na yan. Baka kasi marami ka pang hindi nalaman, baka makot ka into a trap. So make sure na alam mo buong buo yung papasukin mo. And the helpful people, may mga taong tutulong daw sa'yo. Kaya don't resist o wag mong pigilan yung mga tulong na dumarating. Pwedeng payo, pera o assistance. Get that, makakatulong yan sa'yo. Tumutugma sa iyong spirit guides advice with a Knight of Cups in reverse, parang hindi mo tinatanggap yung tulong mula sa ibang tao o guidance from other people. Make sure na bukas ka at open ka para alam yung gagawin mo sa question mo. Meron pong dumarating na helicopter above me telling me yes, 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 this is alert, this is like a movement from you na kailangan mo talagang makinig sa offer of payo, advice o tulong from other people. With a 7 of Cups here, marami ka pang option, marami ka pang pwedeng gawin. There's something bigger, better for you with your question na hindi mo nakikita ngayon. So make sure na hindi ka lang nakatali o nakatingin sa maliit na scope ng question mo. Lawakan mong isip mo. Marami pang option o marami pang paraan to get out of there or to reach that question. Okay? So ngayon, i-explore mo muna yan. The answer now is a no kasi kailangan pang plansyahin, ayusin para makuha mo na talaga siya totally. Balik ka next time or next week or tomorrow or next month with this question again. Baka magbago na to at makuha mo na yung gusto mo. Okay? So Gemini, this is your isang tanong, isang sagot. Ito rin po ang yung September 1 to 7. Comment down below kung nakaresonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo, Gemini. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.